Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon paroroon ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayon sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat inyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsuupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon din ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Birhen ng Antipolo. Yun ang Birhen sa likod. Pinagdiriwang natin din siya bilang piyesta ng Birhen na ina ng ating Poong Jesus Nazareno. Marami nang lumalapit sa akin, maraming nagtatanong, bakit kailangan dumaan tayo sa napakaraming hirap at pagsubok sa buhay? Maraming nagsasabi at nagtatanong, mabait naman ako, Father. Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Naglilingkod naman ako, Father. Bakit ganito ang sitwasyon ko? Binigay ko na ang lahat sa Kanya. Bakit nasusubok pa rin ako? Maraming nagtatanong sa akin ng ganyan. Maraming nagsasalita rin ng ganyan. Maging ako, maging ikaw, maging tayong naririto. Kuminsan nagtatanong tayo. Nagpapakabait na nga tayo, tsaka pa tayo nagkakamali. Kung kailan tayo nagsisikap tumino, doon tayo nagkakasala. Bakit kailangan tayong dumaan sa gayon? Bakit? Maraming tanong na ganyan ang sinabi. Sa unang pagbasa natin sa mga gawa ng mga apostol, makikita natin ang dalawang apostol, si Pablo at si Silas, na kung saan pinahirapan, dumaan sa maraming pagsubok, pero nanatiling kay Kristo. Siguro yun yung kulang sa marami sa atin. Dumadaan tayo sa hamon ng buhay, pero hindi hiwalay ang Diyos. Madalas ang tingin natin, pinabayaan tayo ng Diyos. Ang unang pagbasa natin, kitang-kita ang pagkilos ng Diyos. Pinahirapan, sinaktan, kinulong ang mga apostol, pinalaya, nangaral, at gumawa ng tama. Pagdating sa Ebanghelyo, tinawag tayo ng Diyos
na sumampalataya sa Kanya. Ano nga ba ang pagsampalataya? Hindi yung I believe lang. Hindi yung naniniwala lang ako sa Diyos. Kung naniniwala tayo sa Diyos, kung may pagsampalataya tayo sa Kanya, susunod tayo sa Kanya. Yun yung kulang. Madaling sabihin, naniniwala ako sa Diyos, di naman nagsisimba. Naniniwala ako sa Diyos, lumalaban naman sa magulang. Naniniwala ako sa Diyos, madamot naman sa kapwa. Kung ang demonyo naniniwalang may Diyos, pero hindi siya lumalapit sa Diyos. Tayo naniniwala, pero kailangan tayong sumunod. Nakapagtataka, pag tayo ay nasa hamon ng buhay, pinipili natin yung paggawa ng hindi tama. Kaya tingnan ninyo, mas madaling gumanti kesa umunawa. Mas madaling umirap kesa bumati. Napakahirap po bang bumati sa nambastos sa'yo? Ang dali nating umirap sa gumawa sa atin ng masama. Ang dali natin magbitiw ng salita na pangit. Ang galing nating manira, pero ang bagal nating bumuo. Ang bagal nating mag-appreciate. Madalas tayo madaling manalita ng hindi tama. Bakit maraming tao pinipili ang kasamaan kaysa sa kabutihan? Bakit maraming tao madaling gawin ang masama kaysa sa kabutihan? Tinawag tayo ng Diyos na sumampalataya, kasama sa pagsampalataya ang pagsunod sa Kanya. Kaya ano sabi niya? Maling-mali kayo sa pagkaunawa nyo sa kasalanan. Akala lang natin ang gawin natin na maayos o yung pabor sa atin ay mabuti na. Ang hamon sa atin ni Jesus, sumunod sa Kanya. Ang pagsampalataya ay pagsunod. Bakit kaya madaling magalit kaysa magpasensya? Uy, bakit? Uy, bakit madaling magselos kaysa magtiwala? Uy, bakit? Bakit madaling mag-isip ng pangit sa kapwa kaysa umisip ng mabuti? Bakit madaling maghinala kaysa magtiwala? Hamon sa atin ng Diyos, gawin din nating madali ang paggawa ng mabuti sa pamagitan ng pagsampalataya sa Kanya. At ang pagsampalataya sa Kanya ay yaong alam nating kasama siya. Kaya sa unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, sa kabila ng sinaktan ang mga alagad, alam nilang kasama si Jesus. Anong ginawa nila? Gumawa ng kabutihan. Ganon ang hamon sa atin. Alam nating kasama natin ang Diyos. Malaman mong kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iniiwan. Hindi ka niya pinababayaan. Kasama mo siya. At dahil kasama mo siya, may lakas ka. Kaya ngayong salmon tugunan natin, napansin mo? Saan ang gagaling ang lakas natin? Sa Diyos. Kaya yung lakas mong maging magpakumbaba, galing sa Diyos. Yung lakas mong umunawa, galing sa Diyos. Yung lakas mo magpatawad at magmahal, galing sa Diyos. Yung lakas mo magbigay, galing sa Diyos. Lahat ng mabuting meron ka, galing sa Diyos. At ano ang nais ng Diyos? Gamitin mo ang galing sa Kanya. Kaso, ginagamit natin yung regalo ni Taning. Nagmumura. Nagsasalita na hindi maganda. Biro mo, nung pinanganak tayo, ano sabi natin? Uha, uha, uha. Alam nyo yung salitang uha, parang galing sa salitang ruha. Para sa mga Hudyo, ruha, ruha, uha. Ano ibig sabihin?
hininga ng Diyos. Kaya ang mga bata, pag sinilang, tulad mo, tulad ko, nung umiyak tayo, hininga ng Diyos. Uha, uha. At dahil hininga ng Diyos, maraming binigay ang Diyos sa atin. Ang buhay natin, ang lahat ng sa atin. Siya ang lakas natin. Gamitin mo ang binigay sa iyo ng Diyos. Amen.